May tanong ang aking mga viewers kung anong update sa proposal na baguhin ang batas na automatic na ang ipinapanganak dito ay magiging Canadian citizen. Sa panukala po kasi, kailangan ay ang isang magulang at least ay PR or Canadian citizen. Ito ba ay na-approve? Ano ang naging kaganapan ng panukalang ito? Ibig sabihin ba nito kapag ikaw ay visitor sa Canada, ikaw ay worker or student, at kung sakaling manganak ka rito, ano ang magiging estado na ng iyong anak? Yan ang ating topic ngayon guys. Kaya stay tuned. Hello everyone, si Ate Menchi po ito and welcome back sa ating isa na namang edition ng mga impormasyon tungkol sa Canada. Kung kayo po ay nakapag-subscribe na sa aking channel, thank you very much po. At sa mga baguhan po at hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe kung interesado kayo sa ganitong mga topic about Canada. Pwede rin nyo akong supportan guys for becoming a member ng ating channel or channel member. Just click the join button below at nang kayo po ay mapasama sa ating madalas na binibigyan ng special na attention. Thank you very much po sa ating mga channel members. Thank you kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, It's Been Marie, kay Jen C, kay Ariandal Malinaw, Marjo Jumento, Marlo Quazay, Corazon Binene, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Now let's go to our topic guys. Ito po ay tungkol sa usapin ng birthright sa Canada. Sa ilalim ng batas, ang isang ipinanganak sa Canada, automatic siya ay Canadian citizen. Irrespective or regardless kung anong status or immigration status ng kanyang magulang, nanay at tatay. Saan ba galing ang batas na ito guys? Section 3 ng Citizenship Act of Canada, a person born in Canada is a Canadian citizen. Yun po ang sinasabi. And ito po ay sa mga pinanganak after February 14 of 1977. Yun, Valentine's Day pa. Ano ho? Ayun, 1977 pa po yun. So automatic ang citizenship ng isang bata na pinanganak sa Canada kahit na ang magulang niya ay anuman ng estado. Kahit na siya ay turista, kahit na siya ay worker, kahit na siya ay estudyante, kahit PR siya or lahat. Lahat po. Sang-ayon sa batas ng Canada. At yan po yung gustong amyendahan ng usapin ng panukalang lumabas at pinag-usapan nitong buwan lang ito ng October. But take note guys, ang paksa ho ay citizenship lang ng bata ho. Ang magulang po, kung ano yung estado ninyo nang nanganak kayo, ay mananatiling ganon, hindi mababago. Ang bata lang ang may karapatan. Ho, yan po yung sinasabi ng batas. Ngayon, doon sa usapin, noon pong October 7, nagkaroon ng malaking issue. At ito po ay sa panukala ng Conservative Party, ng Opposition Party na amyendahan ang batas na yan. Sangayon guys sa proposal ng Conservative Party, ang pagiging citizen ng isang bata ay depende kung ang parent niya at least ang isa ay permanent resident or Canadian citizen. Parang dapat may na-earn muna yung magulang mo na status sa Canada bago ka maging citizen. Ano ho, yun ang pinapanukala po nila. Tinalakay guys sa House of Commons itong usapin na ito sa pangunguna ni Member of Parliament Michelle Rempel Garner at sinasabi niya doon na ang pagdami ng mga ipinapanganak na ang parents ay temporary. Yung birth tourism, yung marami daw po pumupunta lang sa Canada para manganak. Dumadayo lang sa Canada para manganak at ang anak nila ay magiging Canadian citizen. Ito lately po, may record tayo na tumaas po ang registration ng mga ipinanganak na temporary ang parents. Ano ho? So, bukod doon, ay ini-point out din ni MP Michelle na sa paglaki ng bilang ng mga temporary, naturalmente, kasama ang mga pamilya, marami ring ipapanganak na automatic magiging Canadian citizen. So, sa lumilitaw guys na, wow, ang daming ipapanganak. Agad-agad Canadian na sila. Dumaan po sa balitaktakan ito doon sa House of Commons at nakapag-spark ito ng maraming usapin kahit sa mga online surveys at ibang mga legal opinions na nagpaliwanag tungkol dito. Ano ho? In fact, doon sa isang survey, lumilitaw na 48% ng publiko ay sumusuporta sa pagbabago sa proposal na ito, no? Na hindi automatic ang pagiging Canadian citizen ng ipapanganak. Ano ho? 48% ang pro, ang nag-o-oppose naman ay 42%. Yun ang public opinion. Ano ho? Ayon naman kay Justice Minister Sean Fraser,
Ang proposal daw po ay parang fear-mongering lang ito or base lang sa mga espekulasyon. Actually daw po ay 1% lamang ng birth tourism ang pwede mong i-associate sa ganung bagay. Ano ho? So 1% lang ng mga napa-record. So maliit na porsyento lamang yon. Nasa 2.8 million daw kasi ho ayon kay MP Michelle ay nasa 2.8 million ang temporary residents noong last year, 2024. So, sa bilang na yon, iniisip niya ang daming ipapanganak, di ba? Na dahil kasama nga nila ang kanilang pamilya rito. At ito ay nakaapekto sa housing and healthcare services ng Canada. At totoo naman na napa-record po noong itong third quarter na ito ng 2025 ay umabot ng 15% ang pagtaas ng mga naparehistrong ipinanganak na ang parents ay temporary ang status. O, di ba malaki nga, 15% ang itinaas kumpara last year na third quarter din of 2024. Yung ngayong taon, tumaas po ng 15%. At ayon po sa ilang mga legal scholars o yung mga magagaling sa batas, ang proposal na ito daw ho ay makakapag-ignite ng more charter challenges or constitutional challenges para hamunin ang proposal na ito na baguhin ang batas. Yun. At ang mga economist na may nagsasabi na makakasave daw po ng pera ang Canada kapag inaproban ang panukalang ito. Makakasave daw po ng $200 million ang Canada. Siguro kasi pagka pinanganak ang Canadian, you have all the rights, etc. etc. Gumagastos din ang Canada. So, Canada will save 200 million ayon po sa kanilang statement. Ayon pa po sa Conservative Party, ay umaayon lang sila at nakikita nila na maraming bansa na po ngayon ay inalis na ang automatic na citizenship ng mga pinapanganak. Sa UK, natapos ito noong 1983 nang binago nila ang kanilang batas. Sa Australia noong 1986, sa New Zealand noong 2006 at sa Ireland noong 2005. Samantala, ang US po may panukala na rin doon sa US na baguhin na rin, but until now, sila po ay meron pa ring birthright citizenship. Ang Brazil, ang Mexico ay patuloy nilang ina-uphold po na ang policy ng pagka pinanganak ka sa kanilang bansa, automatic citizen sila. Promotes social diversity and constitutional rights. Sangayon po sa mga bansang nabanggit natin. However, dito po sa atin sa Canada, nag-ignite po ito ng public opinion and debate, lalo na nga po sa social media. Ay, oo, lahat nga po ng social media halos ay nag-feature na nito. Pero marami po hindi nakakaalam kung anong naging ending. So, ang video natin ito guys actually ay para ipaalala lang po sa inyo kung ano yung naging ending po ng proposal. Ano ho? At ano nga ba ang naging ending ng proposal na ito ng Conservative Party? Ang naging ending po sa Immigration Committee pa lamang po ng House of Commons ay natalo na po ang proposal. Iniblock agad ito po ng majority ng Liberal Party at kakampi pa nila ang Bloc Québécois. Hindi po nakapasa ang proposal na ito. Kasi alam nyo na kung bakit hindi nakapasa. Kasi ang majority siyempre ay boboto kontra sa conservative na minority. Hanggang doon lang po ang narating ng proposal. Ito po ay tumigil na doon sa committee at nangangahulugan na hindi po nanalo ang proposal guys. Okay? So sa mga nagtatanong po kung anong update na baguhin ang batas na everyone born in Canada is Canadian citizen, hindi po nag-pursue ang panukala. Ibig sabihin, the law remains. Nananatili po yung batas na bawat pinanganak sa Canada ay Canadian citizen. Maliban po dun sa mga exceptions na yung mga diplomats from other countries yung anak nila ay hindi citizen. Okay? So, nananatili pa rin po ang dating batas. Totally dead na ba ang panukalang ito ng Conservative Party? Maaari po nilang buhayin ito if they will have the majority. Kung kailan po yun, hindi natin masabi guys kung kailan. Ito ang thought for the day natin guys. Should citizenship be a birthright or something that you need to earn first? Pabor ba kayo na ang citizenship na makamit ng isang tao is by birthright, na kung saan ka pinanganak ay yun na ang citizenship mo? Or kailangan bang you have to earn it first? Paguran mo muna, maging PR ka muna, maging citizen ka muna sa bansang yon. So, kayo po ang makapagbibigay ng inyong opinion. So, iiwanan ko guys kayo with that thought. Si Ate Menchie po ito. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, please subscribe to my channel. Salamat po sa mga subscribers na. Thank you very much sa inyo. And you can support me by clicking the join button para po kayo ay maging member ng ating channel. Thank you kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira. It's been Marie, kay Jency, kay Ariandal Malinaw, Marjo Jumento, Marlo Quazay, Corazon Binene, Marciado and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Paalam na muna si Ate Manchi from Toronto hanggang sa susunod nating video. Bye!